Ano nga ba ang sinasabi ni Zach Rector sa big run ni XRP? Ayan mga ka-crypto, bago po tayo mag-deep dive, kailangan nating unawain kung bakit malaking usapan po ang timeline ni Zach Rector. Sapagkat ayon po sa kanya, hindi raw dapat antayin ni XRP ang full approval ng Clarity Act bago ito gumalaw. At bakit? Dahil sa crypto, ang presyo kadalasan nauuna bago ang batas. Sa madaling sabi, nauuna po ang excitement bago ang pirma. Maraming investors ang naghihintay ng official regulatory clarity, pero sabi ni Rector, mali raw ang timing nila. Kung malakas po ang build-up sa demand at saka sentiment, mauuna raw na mag-recover sa XRP bago pa maging batas ang AC. Ito raw ang tunay na crypto behavior. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Ngayon ay paano po ba kumilos ang market bago ang regulation? Ang punto po ni Rector dito ay simple pero matapang. Ang market hindi po naghihintay ng legislation. Ang market naghihintay ng expectation. Ito ang dahilan kung bakit madalas ang rallies ay nagsisimula bago pa lumabas ang official announcement. Ang mga malalaking players, mga institutions, at mga informed na traders ay nagpuposisyon ng maaga. Hindi po sila naghihintay ng confirmation dahil kapag dumating ito, late na raw ang karamihan. Kaya para kay Rector, kung talagang may malaking galaw sa XRP, magsisimula ito habang nasa proseso pa ang Clarity Act, hindi po pagkatapos. Para bang sinasabi niyang momentum muna bago ang pirma. Ngayon ay ano naman po ang lagay ng Clarity Act sa Senado? Para maintindihan po ang timeline, tingnan natin ang galawan sa Congress. Ayon po sa Crypto in America, ang Senate Banking Committee ay nasa crucial stage na ng kanilang draft legislation. May mga debate pa tulad po ng ethics guidelines at saka asset categorization. Pero gumagalaw na raw sila. Sa kabilang banda, ang Senate Agriculture Committee na may oversight sa CFTC, wala pang official schedule. At papalipit po ang holidays, kaya may pressure silang tapusin ang pending task. Pero sabi po ni Rector, kahit madali pa sila, hindi dapat mabalam ang price action ni XRP. Ang market ay patuloy pong gagalaw dahil sa anticipation. Ngayon ay may basihan ba ang sinasabi ni Rector? Malaki po ang kanyang basihan. History mismo ni XRP ang kanyang basihan. Noong late 2024 hanggang early 2025, bago pa ma-finalize ang malalaking regulatory wins or panalo, nag-skyrocket po sa XRP mula sa presyong 0.50 papuntang $3.40. At pagsapit po ng kalagitnaan ng 2025, umabot pa sa presyong $3.66. Ito na raw ang pinakamalinaw na halimbawa na ang market price ay nauuna sa pulisiya. Pero to be fair, hindi rin niya masyadong binigyang diin ang mga regulatory milestones na sabay ding nangyari. Natapos po ang Ripple litigation, nag-resign ang SEC chairman at na-approve ang Genius Act. Kahit hindi po direct trigger ang mga ito, nag-build po sila ng pro-crypto environment. Ngayon ay bakit po ba divided ang XRP community? Dahil may dalawang pananaw, ang isang side ay nagsasabing hindi daw po gagalaw ng malaki sa XRP hanggat
hindi batas ang Clarity Act. Sa isang panig naman ay nagsasabing kaya lumipad si XRP kahit wala pang Clarity Act, so pwede ulit mangyari. Dito po pumapasok si Rector. Sabi niya ang Clarity Act ay parang accelerant, hindi po requirement. Kung dadating po ang clarity, mapapabilis ang galaw. Pero hindi po ito ang start ng galaw. At ayon po sa kanya, yung mga maghihintay pa ng 100% certainty, sila raw po ang mahuhuli. Classic crypto problem, ang late buyers. Ayan. Ngayon ay kailan ba ang possible timeline ng big run? Hindi po nagbigay si Rector ng eksaktong date, pero malinaw po ang kanyang framework. The move happens before the signature. Magkakaroon daw ng big run na galaw bago pa man maganap ang pirma. So ang target timeline ay habang nasa negotiation stage pa ang Senate committees. Ibig sabihin habang relatives ng bill ay pinag-uusapan pa lamang at nasa drafting at saka markup pa, dito raw papasok ang momentum. At base po sa pacing ngayon, ang Clarity Act ay inaasahan anytime from late first quarter hanggang 2026. Kaya para po kay Rector, kung may malaking galaw sa XRP, mangyayari ito between anticipation phase hanggang early 2026. Kahit earlier kung may institutional activity na pumasok. Ngayon ay sino po ba ang pwedeng mag-trigger ng bull run? Yan, malinaw po sa data. Yan po ang mga institutions, ETF, renewed liquidity, at saka bullish narratives. Napatunayan na ito ng mga spot XRP ETF approvals ngayong taon, kung saan grabe po ang net inflows. Kaya ito po ang fuel or gasolina. At habang nasa stalls pa ang Senate, ang mga institutions ay nagpo-position po ng tahimik. Para kay Rector, hindi po issue kung delayed ang act. Dahil kapag ready or handa ang demand at malinaw ang macro setup, hindi po kakailanganin ng market ang final signature para mag-breakout. Ang trigger po ay anticipation at hindi po legislation. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Ayan, kung tama po ang basa ni Rector dito at maraming analyst ang sumasang-ayon, ang malaking galaw na XRP ay mangyayari hindi kapag tapos na ang bill, kundi habang gumagalaw pa lang ang legislative gears. Ang danger po dito para sa mga late buyers ay kapag naghintay ka ng 100% na confirmation, baka wala ka ng magandang entry. Para daw itong classic crypto pattern. Ang lakas lumalabas bago ang announcement. Kaya ngayon, ang tanong ay, handa ka ba sa anticipation phase? Dahil kung susundin po natin ang market history at saka behavior, papalapit na raw ang window na ito. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.